Ito na yung meat ng lesson. Andito yung mga activities. Okay? For every important point, may activity. You get me, class? May activity for every important point. Sasagutan nyo yon. Okay? Even if I'm not with you when you're answering the activities, malalaman nyo kung tama yung ginagawa nyo, kung tama yung intindi nyo, paano. Andun ang answer key sa likod ni module. Okay? So that will help you. However, it will not help you, madidefeat ang purpose kung ang gagawin nyo ay hindi nyo pa sinasagutan, titingin na kayo sa likod. Kokopyahin nyo na lang ang sagot. Useless. Para kayong hinaina ng pagkain na hindi nyo kinain ng maayos. Tinanggihan nyo. Nag-cut kayo, sinubo nyo, nilunok nyo. Hindi nyo nginuya. Do you get me, class? So, wag nyong gagawin yun. Kasi para sa inyo yung activity na yon, hindi para sa akin. Kaya madami, bakit? Language kasi ito. Kailangan more practice. As in, kasi para makabisado nyo. Alam niyo man ang principle ng practice at saka ng drill, di ba? Kasi magguguro kayo tinuro na to sa prof ed subjects nyo. So ayan in action sa inyo yung mga principles na inaaral nyo kung paano matuto ang isang tao. Okay? Pagkatapos niyan, power bank. Okay? Yung power bank contains vocabulary words. Okay? Pwedeng additional vocabulary words doon sa lesson na kakukuha lang or advanced vocabulary word para doon sa padating na lesson, sa next lesson. Okay? So, may mga activity din yan para kahit papano, alam niyo, na-prepare na kayo. Okay? Self-check. Kung self-check, may statements dito. Nakakonect ito, si self-check at si assessment, nakakonect kay objective. Ano ba yung tinarget natin? Ano yung dapat nyong matutunan for this lesson? So, nandun yun din kay self-check. May statements doon. Kayo ang magre-rate kasi self nga You judge yourself. Okay? Tanongin nyo ang sarili nyo kung kaya nyo na ba. Answerable ng dalawa lang naman ang choice nyo. Yes or not yet. Pag ang sagot nyo lahat ay yes, you can proceed to the assessment. Pag may sinagot kayong statement doon na not yet, wag muna kayong mag-assessment. Balikan nyo yung part ng lesson na yon na not yet yung sagot nyo. Ibig sabihin, malabo pa sa inyo yung part na yon. So, balikan nyo. Do you get me, class? Hello? Do you get me? Araso? Okay. So, supposing, yes, lahat ng sagot nyo. Ne, lahat ng sagot nyo. Yung assessment, nasa pinakadulo, kasunod ni self-check. Makikita nyo doon yung link kay quiz. Ilan na ang nag-try? Wale. Nakikita ko kasi yung sheet, yung result ng sheet, kung saan pumapasok yung scores. Wala pa. Imagine, last week pa kayo may access dito. Pero ilan nang nagbasa? O, diba? Do you get me, class? Yun yung ibig ko sabihin. And yet, pag nagtuturo na kayo, magagalit kayo sa estudyante nyo. Pag hindi nag-aral, iyan kayo, guro na nga kayo. Free service kayo and yet di kayo nag-aaral. May access na kayo dyan, hindi nyo binili. Libre. Pero nobody bothered to open and answer. Okay? So, 3 tries ha. Nandun ang link yan. Pag clinic nyo yung link ng assessment, mag-open si Google Form. Naka-Google Form ang quiz. May mga activities sa study section na naka-Google Form din. Yung iba, downloadable. Huwag na kayo magtanong ng, ma'am, pwede bang dalawang activity sa isang papel? Mahirapan kayo niyan. Yun ay tanong ng talagang hindi naiisip kung paano kasi Hangul characters ito Hindi siya kagaya ng letters natin. Iba ang way ng pagsulat niya. Tayo pag ganun lahat. Diba? Sila, meron pa tayo. Meron pa ganun. Sabi, dahil first time tayo, natural, di pa maganda ang sulat natin. Dahan-dahan tayo. So, kung ano yung pagkakabigay ng sheet, i-print nyo lang yon. Doon kayo sasagot. Sa lesson 1, wala pa kayong isasubmit.
Do you get me? Pero sa lesson 2, activities 1 to 22, ipiprint nyo lahat ng activity sheets na yon. Tapos, sasagutan nyo, sulat kamay. Bakit? Kasi ang lesson 2 ay Hangul script and sounds. So, syempre, paano kayo magpa-practice magsulat kung hindi nyo ipiprint yung activity sheet? Downloadable lahat yon, iprint nyo. Tapos doon kayo magsasagot. At isasubmit ito sa araw ng pagpunta nyo kay MTC. Na-announce na ba sa inyo ang orientation? Hindi pa. I-announce ni Professor Rivera, ang inyong program chair sa BTB10. Okay? Next week yun. Kita nyo, magto 2 weeks na sa inyo to, hindi nyo pa ginagalaw. So, work fast. Okay? So, iyan. Okay? Ito ang assessment. Ito yung assessment part. Nandiyan yung 3 tries. This is the table of contents. So, how do you navigate? Pupunta kayo sa lesson 9. Halimbawa, nakita nyo itong blue na to. Naka-blue, tas may guhit. May hyperlinks dyan na embedded. So, for every introduction ng lesson, may hyperlink. Okay? Para hindi kayo mahirapang mag-flip through the pages. Yung ganito. Hindi kayo mahirapang mag-ganyan. And incidentally, class, as teachers, you are not to do that. Yung mag-flip kayo. Lalo na kung naka-PowerPoint kayo. You will be thumbing through the pages. No yun. Tinuturo sa GE4 yan. Kung nakinig kayo, nakuha nyo sana yun. Okay? Paano mag-present? Merong ganong lesson sa GE4, di ba? At merong pinagawa sa inyo na ganon sa GE4. Okay? You're not supposed to thumb through the pages. Anong pakiramdam? Ulitin ko ha, tumingin kayo sa screen. Uulitin ko yung ginawa ko. Nagmamadali ako, pupunta ako doon sa lesson na yon. Anong pakiramdam? Kamusta naman ang mata nyo? Teda pedyo sa'yo. Anyone? Karen Shea. Ma'am. Mo? It looks like L in Hangul, but it's M. Kamusta ang pagtingin habang nagpipilip ako sa pages? Yung akala kayo, po. Medyo unfamiliar po yung mga basic. Karen, anong nangyayari sa'yo para magkaibang channel tayo? Mariose. Sorry, ma'am. Yes, Bulagaw siya. Anong pakiramdam? Masakit po sa mata. Correct. Masakit sa mata. Naka-computer ba kayo? Naka-desktop kayo? Naka-laptop? Imagine ninyo yung naka-phone. Napakaliit na nga ng screen ng estudyante mo. Remember, di lahat ng estudyante natin ay may kakayahang bumili ng desktop at ng laptop. Meron dyan naka-phone lang. Nagsusumikap kasi gusto makatapos. Maawa kayo. Ito, i-consider nyo na kasi guro na kayo. Do you get me, class? Ang assumption, minsan pa naging guro na akala yung gamit nila, yun din ang gamit ng estudyante That's wrong. Do you get me? Titingnan nyo lagi yung least fortunate sa klase nyo. Assume the worst. Baka may estudyante kayo na walang-wala talaga. Kawawa naman. Tapos pasasakitin nyo pa ang ulo by doing that. O, kumusta? Why pa kayo? Sakit sa mata, di ba? Ganon din yan sa PowerPoint. So, don't do that. Okay? No yan. Papansinin niya ng city ninyo sa inyo. Pag nagli-lecture na kayo at pinaggagawa nyo yan, may gusto kayong balikan. So, that is a very good example of what you are not to do once you're teaching already. Anyway, let me just show you, okay, kung how this works. So, I will click a link, naka-embed na link. Pag click natin yan, nandun na ako sa lesson 3. Automatic, dadalhin tayo doon. Dadalhin kayo. Okay? Class, yun yung, kaya may mga hyperlink. Okay tayo doon? Okay ba? Aras tayo? Suwok? Aras tayo? Nakita nyo ba yung ginawa ko? Sagot po. Teda, pwede sa'yo. 감사합니다.
You know how it is, di ba? Pagka nagtuturo ka tapos walang sumasagot, mga guro, sige gawin nyo yan, baka makarma kayo. Pag nagkaklase kayo, wala din sasagot sa inyong bata. Okay? So, close your eyes for a while. Let me thumb through again to the interim pages para di sumakit ulo nyo. O, ayan. So, this is lesson 1. Yan na. So, what are our objectives for lesson 1? Pakibasa po. At the end of the lesson, you're Pakibasa expected po. to demonstrate knowledge and Hindi Korean marunong magbasa. culture. Recognize Hangul. Balikoshi. Balikoshi, pakibasa. Ildo, pwede sa'yo. Lesson, you are expected to demonstrate knowledge on Korea's culture and history. Recognize B. Hangul. Recognize Acquire Hangul. Korean Hangul. Hangul. C. Acquire Korean nouns and verbs. D. Use Korean classroom expression appropriately. Okay, yung Korean classroom expression nandun sa dulo. I hope pinag-aralan nyo na yun. So, when I say silmonisteo, may tanong ba kayo? Okay? Silmon is question. Isoyo is meron ba? Opsoyo is wala ba? So, mga basic ito. Dapat alam nyo na. Tandaan nyo, o isoyo, meron. There is. There are. Okay? Opsoyo, wala. Wala ba? Wala ba kayo nito? Parang ganon. Okay? Silmon opsoyo, wala ba kayong tanong? Literal. Okay? Silmon isoyo, meron ba kayong tanong? In this respect, meron tayong mga ganong grammatical forms sa Filipino, di ba? Wala ba kayong mga kamay? Ano ibig sabihin nun pag nagtanong sa inyo ng ganon? Wala ba kayong mga kamay? Kailangan pumalakpak. Correct. Mag-clap. Yan na ibig sabihin nun, di ba? Okay. Wala ka bang utak? Wala ka bang ulo? Nagtatanong tayo, may ganun tayong grammatical structure. You get me? So, madali nyong maiintindihan, makakarelate kayo dun sa structure na yon. So, pag yung dulo ay opsoyo, yun yun, wala ba kayo? Kasi opsoyo or opsumnida means wala. Okay? Para sa'yo? So, yan. So, fun facts about Korea. Upon birth, South Koreans are considered 1 year old. Most Filipinos no matter True or age love watching Korean. Sinagutan nyo ba to o hindi? Ilan ang sumagot dito? Okay, true. Pero I just received news. True ito dati. Kasi parang apparently last June, ito lang June, kung year na to, in-scrap na daw ng South Korean itong ano na to, itong custom na to. Let me just check if it is true. Okay. Oo nga. True. June 28, lumabas yung news. Totoo nga, in-scrap na nga nila. June 28, 2023. Upon Ito lang, birth, South nakaraang June. Korean Lumabas yung considered news. one. Okay? Pero before that, so dapat i-update ko pala to. Ang South Koreans, pag pinanganak sila, considered 1 year old na sila. Okay? So yung unang birthday nila, sa atin, of course, dun pa lang tayo nagwa-1, di ba? Sa kanila, 2 years old na yon. Pero yun ang unang birthday celebration nila. In-scrap na nila yon. Ngayon, pareho na sila sa atin. Okay, bakit? Kasi nagkaroon ng maraming problema sa insurance, nagkaroon ng mga dispute. So, in-scrap na nila after many years. Ngayon lang nila in-scrap. Okay, nauna ang North Koreans sa pag-scrap ng kaugalian na yon. Kasi tradition lang naman nila yon, custom nila yun eh. So, ngayon, pareho na tayo. Okay? So, dapat pala, itama ko na to.
Talaga ngayon ako nag-correct ano, adik. Ay, naku, ma'am. Wala kang paawat sa class suspension. Palaki natin. Sorry. Okay. O, ayan. Oh. Nakita nyo yon class? Of course. I suggest you use the Google Sheet. May eliminate ang grammatical errors nyo. Even if kasi sa Word, di ba, kailangan mag-run kayo ng grammar and spelling check kung alam nyo na may ganun lang word. Kay Google Sheet, kay Google Docs, as you type your essay, sinasabi niyang mali, tapos nagsasuggest na siya. Ay, wow, ang sarap nun. Taas ng grade nyo na pag nag-submit kayo ng correct grammar. Pag tingnan nyo, nag-suggest, inano ko lang, pinili ko lang. Okay? Yan ay kung mahina kayo sa English. Pero still, kahit magaling kayo sa English, helpful pa rin kasi mabilis. Nagsasuggest agad, AI nga kasi eh. Okay? So, yan. South Koreans celebrate 2 major holidays, Christmas and New Year. True or false? False. False po. Okay. Weyo. Weyo is why. Okay. We is why in Hangul. Ginalangan ko lang, nilagyan ko ng yo sa dulo. Weyo. Ang spelling niyan, ang romanized spelling niya, look at the chat box. Kanang. Why? We. Pag casual, you are among friends, pwede mo na we. Sa atin kasi, di ba, ang we natin, ano eh, well, it's just an expression, di ba, of disbelief. May sinabi sa'yo, we! Ganun tayo eh. Expression lang sa atin yung we. Pero sa language, sa Hangul, or sa Hangguguro, ito ay word talaga siya. We. Okay, that's why. Mo is what. Pero sa atin, ang mo ay Ikaw. ano? Pronoun. Mo. Objective form, objective pronoun siya, di ba, that pertains to the person you are talking to. Asan ang bag mo? Di ba? Okay. Sa kanila, yung mo, M-W-O, that's what. And nugu,